Magandang hapon sa ating lahat. Ako si Ma'am Joanne Gresha. Um, Gagamitin uli natin yung platform ng social media para pag-usapan ang maraming contemporary issues, lalo na kasagsagan ng Olympics. So, nung nakaraang Olympics, ng Tokyo Olympics, ay ginamit din natin yung platform natin para ah, tulungang magkaroon ng mas malalim na pangunawa ang marami na lalong interesado sa mundo ng sports tungkol sa mga kaganapan, lalo very historic yung win ni Heidelin Diaz last Tokyo Olympics nga. So, uh, gagamitin uli natin yung platform na ito. Ngayon ay mas marami na issues ang sumulpot. So, ginamit natin before uh, yung uh, analogy ng can of worms na once na nabuksan yung lata ng mga bulate, ang hirap nitong kontrolin yung paglabas. So, maaring uh, makuha mo yung ibang mga bulate, papasok mo doon sa loob, but then again, yung movement ng bulate ay uncontrollable. Ganun natin kinukumpara ang ano no, landscape ng Philippine sports sa aspeto ng Olympics, na Paris Olympics, dahil nung nakaraang araw nanalo na naman tayo ng gold. So yung gold na yon, una at pangalawa, magkasunod na pagkakataon ay si Carlos Yulo. So congratulations, kasi uh, masaya na naman ang maraming Pilipino at ang Pilipinas, mong Pilipinas, dahil uh, very successful itong ating gymnast. And obviously, the rest of the contingent, Philippine contingent, ay tapos na maglaro. Yung iba naman ay nagpapatuloy pa lamang at magsisimula pa lang. Nung itong umaga lang ay si EJ Obiana. So, fourth, no, madaming puyat, sigurado. Kasama na ako. Nagpuyat tayo dahil sinusuportahan din natin si EJ Obiana. So, ano yung mga contemporary issues na lumabas, nag-come into surface again because of uh, successes and the record of the performance of our athletes, at least because of um, the success of Carlos Yulo. Mababanggit at mababanggit yung comparison na bakit ang ibang sports ay hindi kasing iting yung focus as compared to basketball, which is the most popular sport in the Philippines. And nabanggit ko dun sa video ko 2 years ago na historical, may contribution yun kung bakit ganito ang basketball na experience natin. And obviously, it's combination of so many factors. And that goes to show na napaka complex ang term na ginagamit ko kapag ako'y nagpo-post, ay masalimuot ang dynamics na yan. Napaka-complex noon. So, hindi siya 1+1+2 kung bakit ito yung basketball. So, bigyan mo ng focus yung iba. Now, hindi rin natin sinasabi na i-down o ibagsak yung suporta sa basketball or tanggalin or bawasan purely para i-alat mo sa iba. No, it doesn't necessarily uh, go that way. No. Kasi kailangan ng suporta ng lahat. Yun na nga lang, meron kasing factor that will come in kung bakit marami ang sumusuporta sa basketball at maraming sponsorships yung nakukuha niya, so on and so forth. Obviously, market is included, return of investments of investors are included, target audience ay nandyan. So, madami talaga. Ano yan, sa sports sociology, media, business, sports, kaakibat yan, along with the audience. So, pero ang pinaka, I think, unang nakaka-capture ng, ng atensyon ng marami ay yung issue ng transgender, quote-unquote, na boxer. Pero malalaman pala natin na hindi pala siya transgender, kung DSD, no? So difference
in sexual development at meron pala siyang chromosomes na XY na sa babae ay XX. So, interestingly, walang ka-category or ka-weight class, if tama ako, si Imane, no, kalif ng Algeria, pero ang laki ng impact sa netizens na Pilipino. Tapos, ang bilis ng turnaround kasi ito, nalaman na, okay, babae siya. So, sa mundo ng sports sociology, binabanggit ko rin sa ibang mga posts na ang gender in sports discussion ay talagang masalimuot. At mahirap din siyang talagang mapunto at dahil kailangan natin ng expertise as well in gender studies, obviously. So, kaya natutuwa tayo na meron ding ako naging mga estudyante ng UP na nagkakaroon ng pagkakataon na magsalita gamit ang kanilang platform tungkol sa issues in the Olympics regarding again the athletes. So sabi ko nga women versus women check, 'di ba? Tapos sa isang banda, who decides, 'di ba? In terms of eligibility. So kasama 'yan. Tapos